Sumusobra ka na sa lahat ng ginagawa mo. Wala ka nang pinakikinggan. Pasigaw na sabi ni Don Ramon. Sa Maynila, kilala si Monique Villarreal bilang dalagang sosyalera. Isa siyang tipikal na it girl na sanay sa magagarbong kasuotan, mamahaling bags at mga sapatos, at mga gala sa mga high-end na cafe. Maputi ang kutis niya na laging alaga sa mga mamahaling skincare. Mahaba ang kanyang buhok na kulay chestnut brown. Tuwid at makintab na tila ba parating bagong ayos mula sa isang mamahaling salon. Ang kanyang mga labi ay laging may mamahaling lipstick na bagay sa kanyang makinis na balat. Sa unang tingin pa lang ay alam mo nang anak mayaman siya. Ngunit sa likod ng maganda niyang muka at pino niyang itsura, may ugali siya na hindi kinagigiliwan ng nakararami. Siya ay spoiled brat, rebelde, matigas ang ulo at walang pakialam sa pagod o sitwasyon ng iba. Palagi siyang nakadepende sa yaya, driver at mga katulong. Para sa kanya ay normal lamang ang utusan ang mga tao at sumimangot kapag hindi nakuha ang gusto. Sa isang malaking bahay sa Forbes Park, muling nagbangayan ang mag-ama. Daddy, bakit ba lagi ka nalang ganyan? Lahat ng ginagawa ko, mali sa paningin mo. Inirapan niya ang ama habang nakasandal sa may sofa at hawak-hawak ang bagong bili niyang designer bag. Monique, hindi ka na bata. Wala kang ibang alam kundi gumastos, mag-shopping, at makipag-party gabi-gabi. Puro luho ang inaatupag mo. Matigas ang boses ng ama at nakatayo ito sa harapan niya na parang isang hukom na handang magpataw ng parusa. Ano naman ha? May pera naman tayo, Daddy. Hindi ba't para sa akin din naman lahat ng yun? Bakit ba pinagdadamot mo ang kasiyahan ko? Napabuntong hininga ang kanyang ama. Halatang pagod na sa paulit-ulit nilang argumento. Sumusobra na ang lahat ng ginagawa mo. Wala ka nang pinakikinggan. Ano na naman yan, Daddy? Akala mo ba, hindi ko alam ang nangyari? Nagwala ka sa isang bar. Hinamak mo ang lahat ng tao. Pinagsalitaan mo sila. At nanakit ka pa ng mga tao. Exaggerated naman ang kwentong nakarating sa inyo, Daddy. Hindi ako nanakit. Itinulak ko lang sila at sinigawan. Palusot pa ni Monique. Sinigawan mo ang mga tauhan sa bar. Sinabi mong mas mahal pa ang sapatos mo kaysa sa buhay nila. Ang isang waitress ay hinila mo sa buhok. Ang isang waiter naman, itinulak mo at nahulog ito sa hagdan. Hindi ko na naaalala ang mga yan. Oo, sinigawan at nilait ko sila. Pero totoo naman na mas mahal pa yung bag ko at sapatos ko kesa sa kanila. Kung may nasaktan man ako, hindi ko na yun naaalala. Hindi pera ang problema, anak. Ang problema ay wala kang direksyon sa buhay. Hindi ka marunong makitungo sa hirap. Puro ka reklamo. Masyadong mataas ang tingin mo sa iyong sarili. At wala kang pakialam sa iyong kapwa. Isa pa, ay wala kang alam na gawin para sa iyong sarili. Paano ka tatayo sa iyong sariling mga paa kung lahat inaasa mo sa iba? Daddy naman, OA ka na no? Hindi ako mamamatay kung di ako marunong magluto o maglaba. May mga tao naman dyan na binabayaran para dyan. Saka, bakit ba pinipilit mong gawing mahirap yung buhay ko? Tumahimik saglit ang ama, ngunit muling nagsalita na puno na ng desisyon ang tono. Tama na. Nakapagdesisyon na ako. Simula bukas, ipadadala kita sa probinsya. Doon ka titira, kasama sa tiyang Isabel mo. Doon ka matututo kung paano mamuhay ng simple, nang walang yaya, walang driver, at walang luxury. Parang gumuho ang mundo ni Monique. Hindi siya makapaniwala na gagawin iyon ng kanyang ama. What? Probinsya?
Daddy, seryoso ka ba? Doon sa lugar na puro putik, kalabaw, palayan, walang internet doon, walang shopping malls at bar. No way! Hindi ako bagay doon. Tumayo siya at naglakad paikot-ikot at halos maiyak sa inis. This is final, Monique. Hindi na ako makikinig pa sa mga drama mo. Kung gusto mong ipakita na kaya mong maging responsable, patunayan mo. Pero kung patuloy ka pa rin magiging spoiled, ay wala kang mapapala. Patunayan mo muna na kaya mong magbago. Napaupo si Monique at napahagulgol ng bahagya. Hindi siya sanay na may humahadlang sa kanyang mga luho. Hindi rin siya sanay na nasasabi ang salitang hindi. Pero ngayon ay parang kinulong siya sa isang sitwasyon na hindi niya matatakasan. Kinabukasan nga ay abot langit ang reklamo ni Monique habang inihahanda ang mga maleta. Punong-puno ng branded na mga damit, sapatos at accessories ang kanyang mga dala na parang pupunta lang siya sa isang long vacation. Ano ba naman yung mga inimpake mong damit? Bakit po? High heels oh, short skirts, designer bags. Probinsya ang pupuntahan mo, Eneng, at hindi bar. Siyempre po, kailangan maganda pa rin ako kahit saan ako pumunta. Ayoko namang matulad sa mga losyang na probinsyana. Maganda ka naman, kahit maging simple ka pa. Basta mag-iingat ka doon at sana ay bumait ka na at matutong makisama sa iba para payagan ka ng daddy mo na umuwi dito. Siya ang nagpalaki kay Monique at hanggang sa magdalaga na nga ito ay siya pa rin ang nag-aasikaso dito. Parang anak na rin niya ang turing niya kay Monique. Sa loob ng sasakyan, habang binabaybay ang highway patungo sa probinsya, nakatanaw si Monique sa bintana. Sa bawat kilometro na nilalayo nila mula Maynila, ay pakiramdam niya ay mas lalo siyang napapalayo sa mundo na kanyang nakasanayan. This is so unfair! Ang dami namang ibang paraan dyan para turuan ako ni Daddy. Bakit kailangan sa probinsya pa? Bulong niya sa kanyang sarili habang nakahalukip-kip ang mga braso. Nang sa wakas ay dumating sila sa baryo, ay sinalubong siya ng sariwang hangin, malawak na bukid at mga batang nakapaa na naglalaro sa daan. Hindi siya makapaniwala. Oh my gosh! Totoo pala to! May mga kalabaw sa tabi ng kalsada at may mga manok na bigla na lang tatawid. Ang ancient naman dito. Ano to? Jurassic Park? Tawang-tawa ang driver habang ibinababa mula sa kotse ang mga maleta niya. Sa harapan niya ay isang simpleng bahay na yari sa kahoy at pawid ang kanyang natanaw. Walang chandelier, walang marble floor, at lalong walang aircon. This can't be happening. Daddy, how could you do this to me? Bulong niya sa kanyang sarili at napapikit pa siya sa sama ng loob. Ngunit wala na siyang magagawa pa. Ito na ang simula ng kanyang bagong buhay. Isang buhay na hindi niya ginusto, pero unti-unting magbabago sa kanya. Sa harapan niya ay isang simpleng bahay na yari sa kahoy at pawid ang kanyang natanaw. May maliit na hardin sa gilid na punong-puno ng mga halaman at may mga manok na malayang gumagala sa bakuran. Malayo ito sa engrandeng mansyon na nakasanayan niya sa Maynila, kaya agad siyang napasimangot. Oh my gosh! Talagang ito na ba yung bahay na titirhan ko? Paano ko naman ito masusurvive? Habang hawak-hawak ng driver ang maleta, ay lumabas mula sa bahay ang isang matandang babae na may mabait na muka. Siya ang kapatid ng ama ni Monique at matagal nang nakatira sa baryo. Malayong-malayo ang buhay nito sa ama niyang mayaman at negosyante. Payak ang buhay ng kanyang tiya Isabel, pero halata sa mukha nito na masaya ito.
Monique, anak! Mabuti at dumating ka na. Halika at pumasok ka na at nang makapagpahinga ka. Nilapitan si Monique nang umiti kahit pilit. Hi po, tiya. Ang simple pala ng bahay ninyo. Oo, anak. Simple lang pero puno ng pagmamahal. Ay makikita mo ay masasanay ka rin dito. Wala po akong balak masanay dito. Uuwi din ho ako sa bahay namin kapag nawala na yung topak ni Daddy. Malditang saad niya na hindi na naman inisip ang mararamdaman ng kausap. Napatingin si Monique sa loob. May kahoy na mesa, lumang upuan at bentilador na maingay ang tunog. Halos lahat ng gamit ay luma na. Sanay ako sa aircon, tiya. Paano ako makakatulog dito? At bakit parang ang daming lamok? Napailing ang tiya niya at hinaplos ang balikat niya. Anak, matututo ka ding mag-adjust. Hindi lahat ng bagay ay kagaya ng buhay mo sa Maynila. Dito ay mas simple, pero mas totoo. Nagpatuloy pa sa pagrereklamo si Monique habang inaayos ang mga gamit niya. Halos hindi siya tumigil sa pagsimangot at pag-irap. Wala bang signal dito? Paano ako makakapag-social media? At bakit parang walang maayos na kuryente? Natawa na lamang ang matanda. Magpahinga ka na lang muna at maghahanda ko ng makakain natin. Buong gabing nagkulong si Monique sa kwartong binigay sa kanya ng kanyang tiyahin. Nakatulog na lamang siya sa pag-iyak. Kinabukasan ay ginising siya ng tilaok ng manok. Nainis siya dahil hindi sanay ang tenga niya sa ganoong ingay. Habang naglalakad siya palabas ng bahay ay muntik pa siyang matapakan ng kalabaw na nakatali sa gilid ng bakuran. Oh my gosh! Ano yan? Bakit ba may ganito sa tabi ng bahay? Habang abala siya sa pagrereklamo, ay may dumaang lalaki na may dalang sako ng palay. Matangkad ito, kayumanggi ang balat at halatang batak ang katawan sa trabaho. Maganda ang katawan nito at may abs pa nga. Pawisan ang noo niya, ngunit matikas ang tindig. Ito ang unang pagkakataong nakita ni Monique si Elias. Tabi nga riyan. Ang arte-arte mo. Kalabaw lang yan. Hindi yan nananakit. Namilog ang mga mata ni Monique at agad na tumayo ng tuwid. Excuse me? Sino ka ba para pagsalitaan ako ng ganyan? Ako ang kapitbahay ninyo. At mukhang ako pa ang mamalasin kasi mukhang palagi kitang makikita. At puro ka reklamo. Kung di mo kayang makakita ng kalabaw, bumalik ka na lang sa Maynila. Napahinto si Monique at natigilan saglit. Sanay siya na walang sumasagot sa kanya sa Maynila, pero ngayon may taong lumalaban sa bawat salita niya. Hindi mo ko kilala, kaya huwag mo akong hinuhusgahan. At FYI, hindi ako basta-basta lang, no? Anak ako ng kilalang negosyante sa Maynila. Ganun ba? Kaya pala spoiled ka. Alam mo bang dito sa probinsya, walang silbi ang pera kung wala kang sipag at tiyaga. Tingnan natin kung hanggang saan yung arte mo. Nagmumukmok si Monique habang naglalakad pabalik sa bahay. Sinundan siya ng kanyang tiya at pilit na pinapakalma. Anak, huwag mo nang intindihin si Elias. Ganun talaga yung bibig nun, pero mabait na tao yon. Marunong yon sa bukid at madalas siyang tumulong sa iba. Siya ang naaasahan kong tumulong sa akin dito sa bahay. Elias pala pangalan niya. Tia, hindi ko alam kung matatawa ako o maiinis. Sino ba siya para sermonan ako? At bakit parang galit na galit sa akin yun? Parang nagulat lang naman ako sa kalabaw ah. Masisisi mo ba ako kung di naman ako sanay sa kalabaw? Siguro dahil hindi sanay ang mga taga rito sa ugali mong maarte. Pero huwag kang mag-alala, matututo ka din. Well, good luck sa kanya. Hindi niya ako basta-bastang mapapagalitan.
Kinahapunan ay lumabas si Monique para maglakad-lakad. Nakita niya si Elias na nagdidilig ng mga pananim. Nagkaroon ng maliit na aksidente nang madulas siya sa putik at muntik nang mahulog sa pilapil. Agad siyang sinalo ni Elias, pero dahil mabigat ang dala niyang sako, ay pareho silang nadapa. Ang dumi! May putik pa sa damit ko! This is so disgusting! Kung hindi ka kasi nagmamaganda at naglalakad sa pilapil na naka-heels pa, ay hindi ka madadapa. Dinamay mo pa ako. Galit na saad ng binata. At least marunong akong mag-ayos sa sarili ko. Hindi katulad mo na puro pawis at putik. Ang dungis mo pa. Mas gugustuhin kong pawis at putik na galing sa pagtatrabaho kaysa pabango at make-up na puro arte. Napahinto si Monique at napatingin kay Elias. Kahit naiinis siya, ay hindi niya maiwasang mapansin ang tapang ng mga mata nito at ang lakas ng dating. Hindi naman kasi maitatanggi na gwapo ito. You're so rude! Hindi pa nga tayo magkakilala ng maayos. Ganyan ka na magsalita. Fine, I will just stay out of your way. Mas mabuti pa nga yun eh. Huwag kang maingay at huwag kang maarte. At wala kang maririnig sa akin. Pagka-uwi niya sa bahay, ay galit na galit pa rin siya. Pero sa loob niya ay may kakaibang inis na may halong curiosity. Hindi pa nga siya nakatagpo ng lalaking hindi natitinag sa mga salita niya. Karaniwan ay lahat sumusunod sa gusto niya. Pero si Elias ay iba. Karaniwan sa mga lalaking nakikilala niya ay nabibighani sa ganda niya. At lahat ng sabihin niya ay sinusunod ng mga ito na parang tuta. Pero iba si Elias. Kaya nitong sabihin ang nasa isip nito tungkol sa kanya. Anak, mukhang may nakaaway ka na kaagad ah. Hay nako Tia, huwag na nating pag-usapan. Basta, I promise to myself na hindi na ako basta-bastang papatalo sa lalaking yun. Ngunit hindi niya alam, yun pala ang simula ng mga hindi inaasahang pagbabago sa buhay niya. Muling nagmukmok sa kanyang kwarto si Monique ng gabing yun at katulad ng mga naunang gabi ay nakatulog siya na umiiyak. Kinabukasan, maagang nagising si Monique dahil na naman sa ingay ng mga manok at kalabaw. Hindi siya makapaniwala na ito na ang normal na umaga niya. Pagmulat ng mata niya, ay agad niyang hinanap ang cellphone para mag-check ng social media. Pero halos wala siyang signal. Napabuntong hininga na naman siya. Oh my gosh! Ano ba naman tong probinsyang ito? Hindi ba pwedeng tahimik lang? Pero dapat may signal? Paano na mga followers ko? Miss na miss ko nang manood ng mga video sa YouTube at TikTok. Malakas na sabi niya. Habang nagrereklamo siya ay kumatok ang tiya niya sa pinto. Halos mapatalon siya sa gulat. Monique, bangon ka na. Sasama ka sa akin sa palengke at sa bukid. Dapat ay matuto kang kumilos dito. Napataas ang kilay ni Monique. Tiya! Seryoso ba kayo? Ako? Sa palengke? Nakikita niyo ba tong damit ko? Designer dress ang mga yon. Hindi panggala sa palengke ang mga yon. Anak, dito sa probinsya, hindi importante ang tatak ng damit. Mas importante ang sipag at pakikisama. Kung gusto mong manatili dito ay matuto kang makihalubilo. Hindi ko naman gusto manatili dito eh. Eh di pag-aralan mo na lamang na makisama para makauwi ka na sa inyo ng maaga. Fine. Maiksing sabi ni Monique at nag-ayos na ito ng sarili para sumama sa palengke. Wala nang nagawa si Monique kundi sumama. Pagdating nila sa palengke ay napaikot ang mga mata ni Monique. Ang daming tao na nagtatawaran.
Ang paligid ay puno ng sariwang gulay, prutas at isdang bagong bili. Pero para sa kanya ay isa itong malaking kalbaryo. Napairap siya sa sama ng loob. Tiya, ang baho-baho naman dito. Amoy isda, amoy pawis, amoy kung ano-ano. Hindi ko kaya to. Nasusuka po ako, tiya. Anak, ganyan talaga dito. At least sigurado kang sariwa ang pagkain. Subukan mong mamili ng gulay doon. Napilitang lumapit si Monique sa tindahan ng gulay. Pero hindi niya alam kung ano ang bibilihin. Tiya, ano bang pagkakaiba ng sitaw sa sigarilyas? At alin dito yung talong? Biglang may boses na sumagot mula sa gilid. Kung hindi mo alam ang gulay, mas lalo kang hindi makakasurvive dito. Ang sitaw ay mahaba. Ang sigarilyas ay mukhang triangle ang gilid. Basic lang yan. Hindi ako makapaniwala na meron palang taong hindi alam ang itsura ng talong. Natatawang saad ng binata. Nagulat naman si Monique nang makitang si Elias pala ang nagbubuhat ng gulay para sa tinderang may-ari ng pwesto. Ikaw na naman? Bakit ba lagi na lang kitang nakikita kung saan ako magpunta? Bakit lagi ka na lang sumusulpot, ha? Teka, sinusundan mo ba ako? Bakit naman kita susundan? Kulang pa bang nakatira ako sa tabi ng bahay mo? Palagi mo ako nakikita. Dahil may trabaho ako dito. Hindi ako turista katulad mo. Wawa, proud ka pa sa trabaho mo? Iyo! Kung ganyang klaseng trabaho din lang pala ang ibibigay sa akin, wag na. Yuck! Padabog itong lumabas at naiwang naiiling sa Elias. Ay, pasensya ka na sa mga nasabi ng pamangkin ko. Mabait naman ang batang yun pero naspoil lang talaga ng ama niya. Okay lang ho. Masarap din kasi siyang asarin eh. Ay, baka naman meron kang gusto sa pamangkin ko. Naku, hindi ko gusto ang mga babaeng mayayaman at matapobre. Ilang sandali pa ay lumabas na rin ng palengke ang ginang. Pagbalik nila sa bahay ay nadatnan nila si Elias na abala sa bukid. May hawak pa siyang pang-araro at tinutulungan ang ibang magsasaka. Pinapanood naman ito ni Monique mula sa gilid. Ang hirap siguro ng ginagawa nila. Pero bakit parang hindi siya napapagod? Parang ang saya niya sa ginagawa niya. At bakit parang ang lakas ng dating niya habang pawisan? Lalaking-lalaki ang dating niya. At yung tipong knight in shining armor ang dating. Hindi tulad ng mga spoiled brats na lalaking naka-sports car sa Maynila. Agad niyang tinapik ang sarili sa noo. Ay! Ano ba tong iniisip ko? Hindi siya gwapo. Hindi siya mabait. Nakakainis siya. Tandaan mo yan, Monique. Pilit niyang kinukumbinsi ang sarili na huwag humanga sa binata. Lumapit ang kanyang tiya at inabot sa kanya ang basket ng gulay. Monique, maghiwa ka na ng gulay at tutulungan mo ako magluto para sa mga magsasaka. Ako? Magluluto? Tiya, baka masunog po yung buong baryo pag nagluto ako. Hindi ako marunong. Ang totoo ay marami silang kasambahay at cook sa mansyon at hindi niya kailangang gumawa ng kahit ano. Dito matututo ka. Walang ibang paraan. Para din naman yun sa'yo. Pero bakit po ba natin sila kailangan pang ipagluto? Wala ba silang sariling bahay? Wala ba silang pagkain? Wala. Ha? Seryoso po kayo? Oo nga. Mahihirap ang mga magsasakang yun. Ang iba sa kanila ay may-ari ng lupain. Ang iba naman ay trabahador lamang. Bago ka kasi dumating dito ay nagkaroon ng bagyo at nasira ang lahat ng mga pananim. Pati nga yung ibang mga bahay at paaralan ay mga nasira din. Ngayon pa nga lamang sila nakakabawi. Ito hong kapitbahay nating unggoy.
nasiraan din ho ba siya ng pananim? Kaya ba lagi siyang masungit? Si Elias ba ang tinutukoy mo? Oho, siya lang naman yung unggoy dito. Mabait naman yang si Elias. Hindi pa nga lamang kayo nagkakasundo pero mabait naman yan. Pero para sagutin ang tanong mo, hindi siya nasisiraan ng pananim. Pero tumutulong lang siya sa mga taong nasa lanta. Tumutulong ho? As in libre? Bakit ho? Naawa kasi siya sa mga nasalanta at nasiraan ng pananim. Ganoon siya kabait. Kaya niyang tumulong ng walang kapalit. Hindi na sumagot ang dalaga, pero lihim siyang humanga kay Elias. Sa mundong ginagalawan niya ay bihira ang taong may pusong katulad ni Elias. Wala ring nagawa si Monique kung hindi ang pumayag na tumulong sa pagluluto ng mga pagkain. Habang naghahanda ng gulay ay puro reklamo ang lumalabas sa bibig ni Monique. Ang hirap magbalat ng bawang, ang dami niyang balat. At bakit ang sibuyas nakakaiyak? Ang unfair! Ang sakit na ng kamay at mga mata ko. Napapailing na lang ang tiya niya pero natatawa. Nang sinubukan ni Monique magprito ng itlog, ay naglagay rin siya ng mantikang sobra-sobra. Kaya nagtilamsikan sa kanyang kamay. Ay! Ang init! Ang sakit! Ayoko na! Sakto namang dumating si Elias at nakita ang eksena. Ano na naman ang ginagawa mo? Ni itlog, hindi mo kayang iprito. Hindi ako kusinera mo. May chef kami sa bahay. Hindi ako sanay sa ganito. Kaya don't judge me. Kung ganon, huwag kang magrereklamo. Kung ayaw mong masaktan, ay matuto kang makinig at magtiyaga. At saka, kung tutulong ka rin lang naman, ay bawasan mo na rin yung arte at kakareklamo. Kinuha ni Elias ang kawali at pinakita kung paano dapat. Ganito, huwag mong isalang kagad sa sobrang init. Kunti lang ang mantika at huwag kang kabado. Napatingin si Monique habang nagluluto si Elias. Hindi niya maipaliwanag pero parang may kakaibang init sa kanyang dibdib habang pinagmamasdan ito. Makalipas pa ang mahigit 1 oras ay naluto na ang mga pagkain at sabay-sabay silang kumain. May itlog, tuyo, pritong manok at baboy at ensaladang mangga at talong. Habang kumakain sila, ay hindi maiwasan ni Monique na obserbahan ang mga tao. Payak ang mga pagkaing nakahain, pero masayang-masaya ang mga tao. Pagkatapos nilang kumain, ay nagpasalamat ang mga magsasaka kay Monique, Tia Isabel at kay Elias. Si Monique ay nanatiling tahimik, pero sa loob niya ay may kakaibang saya. First time yatang nakatulong ako kahit papano. Kahit hindi ko siya aminin. Masarap sa pakiramdam. Parang ngayon ko lang naramdaman yung ganito kasaya. Parang may sense of purpose. Habang naglalakad pa uwi, ay biglang dumulas ang tsinelas ni Monique sa putik at muntik na siyang madapa. Mabilis naman siyang nasalo ni Elias. Ingat ka, hindi lahat ng daan ay katulad ng sa Maynila na sementado. Nag-init ang pisngi ni Monique. Namula ang magkabilan niyang pisngi. Agad siyang kumawala. Kaya ko sarili ko. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Pero kung wala ako, nakahandusay ka na sa putik ngayon. You are so annoying. Ngunit, habang naglalakad palayo sa Elias, ay hindi niya maiwasang ngumiti ng palihim. Kinikilig siya, pero hindi niya maaring ipahalata iyon sa binata. Bakit ba parang mas lalo ko siyang gustong inisin? At bakit parang gusto kong makita siya ulit bukas? Kinabukasan ay muling ginising si Monique ng tilaok ng manok. Napabuntong hininga siya at tinakip ang unan sa ulo.
Bakit ba kasi hindi nalang bumili ng alarm clock ang mga tao dito? O kaya aircon na hindi ko na maririnig ang ingay sa labas. Nakaka-stress sobra. Nakakasawa na. Paano ba nila ito natatagalan? Pero kahit anong inis niya, ay bumangon na rin siya. Pagkabukas niya ng bintana, ay nasilayan niya ang malapintang tanawin. Ang langit ay bughaw at may mga ulap na parang cotton candy. Ang mga bukirin ay kumikislap dahil sa hamog. May mga batang naglalaro sa tabi ng ilog, habang ang mga matatanda ay abala sa pagtatanim. Hmm, well, aaminin ko, maganda naman pala dito. Para kang nasa ibang mundo. Pero hindi ibig sabihin ay bagay na ako dito. Pwede sigurong pag magbabakasyon, pero hindi pang matagalan. Hindi niya namamalayan na nagugustuhan na rin niya ang baryo. Paglabas niya ng bahay ay nadatnan niya ang kanyang tiya na abala sa paghahanda ng almusal. Oh, Monique, anak! Pagkatapos mong kumain, ay sasama ka kay Elias. Tuturuan ka niyang magtanim. Simula ngayon, ay magiging bahagi ka na ng bukid. Ako? Magtatanim? Tia Isabel naman, baka masira lang yung mga tanim nila kapag ako yung humawak. At baka magka-rashes pa ako sa lupa. Baka magkasugat o pumangit yung mga kuko ko at kamay ko kapag laging nakababad sa putik. Ayoko po, tita. Ang pagtutol ni Monique kahit paalam naman niyang wala siyang magagawa. Kapag sinuway niya ang kanyang tiya, ay magre-report ito sa kanyang ama at lalo lamang lalabo ang pag-uwi niya sa Maynila. Ngumiti lamang ang kanyang tiya Isabel. Diyan ka matututo. Si Elias ang bahala sa'yo. At parang itinakda ng tadhana. Dumating si Elias sakay ng kalabaw. Pawisan ito at nakasimpleng t-shirt na puti na may bahid na ng lupa. Pero mas lalo siyang tumingkad sa mata ni Monique. Oh, nariyan ka na pala. Handa ka na bang marumihan? Excuse me? Hindi ako basta-bastang nadudumihan. At hindi ako basta-basta, no? Ano ba? Basta hindi ko yan trip. Kaya nga kailangan mong subukan. Halika, huwag kang matakot. Nakakainis talaga dito. Dinala ni Elias si Monique sa bukid. Inabot niya ang isang maliit na pala. Una, kailangan mong bungkalin ng lupa. Gamitin mo ito. Simple lang yan. Kayang-kaya mo yan. Kaya kahit tulog ka pa, kaya mo yan. Kinuha ni Monique ang pala at sinubukang ibaon sa lupa. Pero halos hindi kumilos ang lupa. Oh my gosh! Bakit ba ang tigas? Baka mabali pa yung kuko ko. Hindi ko ang gamit dito. Lakas ng loob at braso. Halika, tutulungan kita. Lumapit si Elias at hinawakan ang kamay ni Monique para itama ang anggulo ng pala. Halos mabingi si Monique sa kabog ng puso niya. Ano ba to? Bakit ba parang biglang umiinit yung pisngi ko? Bakit ganito yung pakiramdam ko na mapalapit sa katawan niya? Dapat ganito. Tingnan mo. Kapag sabay tayong tumulak, mas madali. Sabay nilang ibinaon ang pala at nabungkal nila ang lupa. Napanganga naman si Monique. Uy! Nakuha ko! Nakapaghukay ako ng lupa! Natatawa naman si Elias. Kasi hindi ka na maarte. Kung lagi kang ganyan, ay baka maging magsasaka ka din. Ha? Never! Pero, salamat ha. Salamat sa effort at pasensya mo sa pagtuturo sa akin. Unang beses na nakita ni Elias na ngumiti si Monique ng totoo. Natigilan si Elias at hindi maipaliwanag ang kanyang naramdaman. Maganda naman kasi si Monique, pero mas maganda pala ito kapag nakangiti. Pagkatapos magbungkal, ipinakita naman ni Elias kung paano magdilig.
May dala siyang timba ng tubig mula sa poso. Simple lang. Iikot ka lang sa taniman at ibubuhos ang tubig ng dahan-dahan. Kinuha ni Monique ang timba pero sobrang bigat nito kaya muntik siyang madapa. Agad siyang nasalo ni Elias. Mag-ingat ka naman. May mga bagay na dapat mong gawin pero hindi lahat ng bagay ay kaya mong mag-isa. Pwede ka rin namang humingi ng tulong kapag talagang hindi mo kaya. Ang importante ay sumubok ka. Nag-init ang mukha ni Monique. Kaya ko naman. Sobrang bigat lang kasi. Tutulungan na kita. Hawak nila ang magkabilang gilid ng timba at sabay na naglakad. Habang umaagos ang tubig sa lupa, ay ramdam nilang magkadikit ang kanilang mga braso. Bakit parang ang awkward? Pero bakit parang ayoko ring matapos kaagad? Hindi niya alam ay ganoon din pala ang nararamdaman ni Elias. Lihim din nitong hinahangaan ang taglay na ganda ng dalaga. Pagbalik nila sa bahay ay naghanda ng tanghalian ang tiya Isabel niya. Inutusan niya si Monique na maghiwa ng gulay habang si Elias ay nag-iigib ng tubig. Nakakainis! Lagi na lang akong inuutusan. Pero at least, this time, hindi na ako mag-isa. May kasama akong nakakainis pero sweet naman. Kinikilig niyang sabi sa kanyang sarili. Habang naghihiwa ng gulay si Monique ay nadulas ang kutsilyo at muntik siyang masugatan. Agad na sumulpot naman si Elias at hinawakan ang kanyang kamay. Uy, dahan-dahan. Hindi ito laruan. Tingnan mo, muntik ka ng masugatan. Sorry, hindi talaga ako marunong nito eh. Kung hindi ka marunong, matuto ka. Nandito naman ako. Tutulungan kita. Muli na namang bumilis ang tibok ng puso ni Monique. Salamat. Halos hindi huminga si Monique habang magkalapit sila ni Elias. Matapos magluto ay masaya nilang pinagsaluhan ang niluto nilang kaldereta. Hindi mapigil ni Monique ang humanga na naman sa binata. Nagluto ito ng kaldereta at iyon na ata ang pinakamasarap na natikman niya. Mas masarap pa nga iyon kumpara sa luto ng cook nila sa mansyon nila sa Maynila. Pagkatapos ng buong araw na gawain ay niyaya ni Elias si Monique na magpahinga sa tabing ilog. Kapag pagod ka, dito ka lang tumambay. Presko at nakaka-relax. Umupo sila sa damuhan habang pinapanood ang mga batang naliligo. May dalang buko si Elias at inaabot ito kay Monique. Tikman mo. Natural yan. Hindi katulad ng mga iniinom sa Maynila na puro kemikal. Uminom si Monique at napangiti. Wow, ang sarap pala. Hindi ko akalain na ganito ito ka-fresh. Tulad ng buhay dito. Simple, pero totoo. Napatingin si Monique kay Elias. Saglit silang nagkatitigan. Para bang nakalimutan nila na may ibang tao sa paligid. Bakit ba ang tagal niyang tumitig? At bakit hindi ko maiwasang tumingin din? Bigla na lang silang natauhan nang may dumaang aso at tinahulan sila. Pareho silang natawa. Kita mo, pati aso rito ay alam na hindi ka sanay. Pero kahit papaano, nag-e-enjoy na ako dito. Yan ang gusto kong marinig. Nakangiting saad ni Elias. Pagbalik nila sa bahay ay medyo tahimik si Monique. Habang nakahiga siya sa kama ay iniisip niya ang mga nangyari. Hindi ko maintindihan. Dati ay puro reklamo lang ako. Ngayon, parang may kakaibang dahilan para bumangon bukas. At bakit si Elias ang dahilan? Sa labas ng bintana ay nakita niyang naglalakad si Elias pauwi mula sa bukid.
Pawisan pa rin ito, ngunit nakangiti. Hindi ko siya gusto, di ba? Pero bakit parang gusto ko siyang makita ulit bukas? At sa unang pagkakataon ay nakatulog siya nang may ngiti sa labi. Dati-rate ay nakakatulog siya sa pag-iyak dahil gusto niya nang umuwi sa Maynila. Pero ngayon, masaya na siya. Masaya siyang kasama sa Elias. Masaya siyang kausap ito. Kinabukasan ay muling nagising si Monique sa tilaok ng manok. Pero sa halip na mainis ay napangiti siya. Ay nako, nakasanayan ko na yata itong alarm clock ng bukid. Hindi ko na rin pinagtataka kung bakit ang aga kong nagigising. Kapag tumagal pala, ay hindi na rin nakakainis na magising sa tilaok ng manok. Nakangiting sabi niya sa kanyang sarili. Malayong malayo sa dati na naiinis siya kapag nagigising sa tunog ng mga hayop. Pagbaba niya ay nadatnan niya si Elias na nakatayo sa bakuran. Bit-bit ang isang basket ng bagong pitas na gulay at prutas. Oh, gising ka na pala. Sakto. May almusal ka na. Ako? Hindi ba para kay Tia Isabel yan? Pasimpleng tanong niya na tinatago na masaya siyang makita ang binata. Para sa ating lahat ang mga ito. Pero sa tingin ko, ay mas bagay sa ito kaysa sa mga canned goods na palagi mong hinahanap. Iniabot ni Elias ang isang mangga na bagong pitas. Saglit namang napatitig si Monique sa kanya bago ito tinanggap. Mukhang matamis to. Salamat. Walang anuman. Pero siguraduhin mong uubusin mo to ha. Bawal ang maarte rito. Arte mo dyan. Sige na nga lang. Binalatan at kinagat ni Monique ang mangga at napapikit siya dahil sa tamis. Nang imulat niya ang mga mata, ay nakita niyang nakatitig si Elias na parang natutuwa sa kanya. Ano? Bakit ba ganyan ka makatingin? Ngayon lang kitang nakitang ngumiti ng ganyan. Parang totoo na masaya ka dito. Napayuko si Monique at namula. Hanggang takip silim silang magkasama. Panay lang ang kwentuhan nila at kumakain din sila ng mga prutas. Nang mga oras ng iyon ay kompleto na ang araw ni Monique at parang kontento na siya. Kinabukasan ay tumulong si Monique kay Tia Isabel sa paglalaba. Nakayuko siya sa batya at sinusubukang magkusot ng damit pero halos hindi siya makasabay. Grabe naman to, ang hirap! Sa Maynila kasi automatic washing machine lang yung ginagamit ng mga kasambahay namin. Paglabas ng mga damit, tuyo na. Dito halos mabali ng mga kamay ko. Biglang lumapit si Elias. Baka naman kaya ka hirap na hirap dyan ay dahil mali yung ginagawa mo. Halika, ipapakita ko sa'yo. Hinubad nito ang tsinelas at lumapit sa batya. Kinuha niya ang isang damit at pinakita ang tamang paraan ng pagkuskus. Malalakas ang braso ni Elias at bawat galaw nito ay parang sanay na sanay. Ganito lang, hindi mo kailangang puwersahin. Kailangan lang ng tamang tiyempo. Sinubukan ni Monique na gayahin siya. Panay ang tawanan nila at nagbabasaan pa nga sila ng tubig na parabang mga bata. Maya-maya pa ay gumagawa na sila ng bubbles gamit ang sabon. Hindi maipaliwanag ng dalaga kung bakit ganoon na lang ang tuwa sa puso niya. Pagdating ng tanghalian ay napagpasyahan ni Monique na siya naman ang magluluto. Tignan nyo, kaya ko rin naman hindi lang ako maarte katulad ng iniisip ninyo. Habang nagtatadtad siya ng sibuyas, ay biglang pumatak ang luha niya. Masaya ako na sinusubukan mo ng matuto. Oh no! Bakit ganito? Ang sakit sa mata! Ano ka ba? Normal lang yan, no?
huwag mong ipahid sa mata mo yung kamay mo. Halika, ako na. Kinuha ni Elias ang kutsilyo at ipinagpatuloy ang paghiwa. Habang nakatayo siya sa tabi ni Monique ay halos magdikit ang kanilang balat. Ramdam ni Monique ang init ng katawan ng lalaki at biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Ano ba to? Ang lapit niya. At ang bango niya kahit amoy pawis. O ayan, tapos na. Anong susunod? Igisa natin. Nagpatuloy silang magluto ng magkatabi. Minsan ay nagkakabanggaan ang kamay nila habang nagmamadali sa paghalo ng sangkap. Uy, huwag kang clumsy. Baka masunog tayo dyan. Ikaw kasi, masyado kang nakikialam. Kung hindi ako makikialam, ay baka puro alat ang ulam mo. Pareho silang nagtawanan. Pagkatapos kumain ay nagpahinga sila sa hardin. Nakaupo sila sa ilalim ng puno ng mangga habang kumakain ng prutas. Alam mo ba, minsan, ang simpleng bagay tulad ng pagkain ng prutas sa ilalim ng puno ay sapat na para maging masaya. Sa Maynila kasi, lahat laging mabilis. Walang oras para sa ganito eh. Ngayon ko lang na-realize, ang gaan pala ng pakiramdam na ganito. Kaya nga minsan ay kailangan mong huminto at pahalagahan ang maliliit na bagay. Tahimik silang nagkatitigan, para bang parehong ayaw alisin ang tingin sa isa't isa. Hanggang sa biglang may maliit na bulaklak ang nahulog sa buhok ni Monique. Dahan-dahan iyong kinuha ni Elias. Ayan, may souvenir ka pa sa buhok mo. Namula si Monique at napayuko. Salamat. Ang ganda naman nito. Mas maganda ka pa riyan. Anong sabi mo? Agad namang nataranta sa Elias. Wala no. May sinabi ka eh. Napakamot na lamang sa ulo si Elias. Ang sabi ko, mas maganda ka pa sa bulaklak na yan. Aba, nambobola ka pa. Tawagin mo na akong masungit o istrikto. Pero hindi ako bolero Totoo namang nagagandahan ako sa'yo. At mas maganda ka pa kapag hindi ka maarte. Nakangiti niyang paliwanag. Kinilig na naman si Monique. At sa pagkakataong ito ay hindi na niya itinago ang nararamdaman. Talaga lang Kinabukasan ay isinama ni Elias si Monique sa bayan para bumili ng mga gamit. Habang naglalakad sila sa palengke ay tila para silang mag-asawa. Binati pa sila ng isang tendera na kakilala ni Elias. Tinanong nito kung sino raw si Monique at pinuri pa na ang ganda raw ng dalaga. Kaibigan ko, dito siya nakatira pansamantala. Pamangkin siya ni Tia Isabel. Kaibigan lang pala ha. Mahinang sabi ni Monique, sabay irap. Ano yun? Wala. Sabi ko, ang dami palang tao dito. Habang bumibili sila ng gulay, ay nag-abot ng sukli ang tendera. Sabay na kinuha iyon ni Monique at Elias, kaya't nagkadikit ang kanilang mga kamay. Pareho silang napatitig sa isa't isa at natawa na lang. Sa kanilang pag-uwi ay sumakay sila sa kariton na hinihila ng kalabaw. Tahimik silang nakaupo pero ramdam ang tensyon. Alam mo, akala ko noong una ay wala kang pakialam sa mga bagay rito. Pero iba pala. Ako din, akala ko noong una ay puro yabang at sungit ka lang. Pero may iba pa rin pala sa'yo. Nagkatitigan sila at sabay na ngumiti. Para bang unti-unti na silang nagkakaintindihan. Pero alam mo, na inakala kong isang linggo lang ay susuko ka na at uuwi sa Maynila. Ayun nga din yung akala ko eh.
pero masaya naman pala dito. Masaya ako na nagtagal ka dito. Salamat sa'yo. Malaking tulong ka kaya nagtagal ako dito at natuto din. Masaya akong makatulong. Kinagabihan, bago matulog, ay napadungaw si Monique sa bintana. Nakita niyang si Elias ay abala sa pagbubuklod ng mga tanim. Lumabas siya at nilapitan ito. Uy, hindi ka pa ba magpapahinga? Ang dami mong ginawa buong araw. Sanay na ako. Pero salamat at nag-alala ka. Hindi naman sa nag-aalala. Siguro, konti lang. Aba, kunti lang pala. Malaking bagay na yun. At nagtawanan sila. Tahimik silang naglakad pabalik sa bahay. Pagpasok ay sabay silang tumingin sa isa't isa. Good night, Monique. Good night, Elias. At sa unang pagkakataon ay nakatulog silang pareho na masaya at puno ng pag-asa. Kinabukasan ay maaga na namang nagising si Monique dahil sa tila nakasanayan na rin niyang kaluskos ng mga manok at tilaok na gumigising sa buong baryo. Dati ay naiirita siya, pero ngayon ay parang masaya na rin siyang naririnig iyon. Bumangon siya at lumabas ng silid. Sa may kusina ay nadatnan niya ang kanyang tiya na nagtitimpla ng kape. Magandang umaga, Iha. Good morning po, tiya. Mukhang maaga ka na rin talagang gumising ngayon, ano? Medyo po. Ang lamig kasi ngayon ng hangin sa umaga. Ang sarap. At saka parang alarm clock na po yung mga manok dito. Habang nakikipag-usap siya sa kanyang tiya, ay biglang kumatok si Elias. May dalang basket ng bagong pinitas na mangga at ilang pirasong gulay mula sa bukid. Magandang umaga po, Tia Isabel. Ito na ho. May kaunting ani mula sa bukid. Paglingon niya kay Monique ay bahagya siyang ngumiti. Magandang umaga rin sa'yo. Medyo namula ang pisngi ni Monique. Hindi niya alam kung bakit tila may kakaibang kilig kapag nakikita si Elias. Uy, may dala ka na palang pasalubong. Ang bait mo naman talaga, iho. Nagkatinginan sina Monique at Elias. Si Monique ay agad umiwas ng tingin at nagkunwaring abala sa pagtulong sa kanyang tiya. Pero hindi niya maitatago na bumilis ang tibok ng kanyang puso. Pagkatapos mag-agahan ay nag-aya si Elias na sumama si Monique sa bukid. Gusto mo bang makita kung paano namin nililinis? At tinatali ang mga tanim na kamatis. Hindi mahirap pero nakakatuwa din. Baka magustuhan mo. Tulungan ka? Hindi kita pipilitin. Pero mas masaya kung may kasama ako. Napilitan si Monique na sumama. At sa unang pagkakataon ay nagulat siya sa kanyang sarili dahil hindi na siya nagrereklamo. Habang nagtatrabaho ay tinuturuan siya ni Elias. Huwag mong masyadong higpitan ang pagtali sa tangkay. Baka kasi maputol. Sabi ni Elias habang dahan-dahang ginagabayan ang kamay ni Monique. Ramdam naman ng dalaga ang init ng kamay ni Elias na dumampi sa kanya. Napatingin siya sa lalaki at nakita niyang nakatutok lang ito sa pagtuturo. Sa puso niya ay may kakaibang kilig na hindi niya maintindihan. Nagkatinginan silang dalawa, walang nagsalita. Ngunit sapat na ang mga titig na yon para maramdaman ni Monique na may kakaiba ng namamagitan sa kanila. Sa mga sumunod na araw ay palaging pinapadalhan ni Elias si Monique ng mga prutas. Minsan ay mga manggang hinog, minsan naman ay buko na siya mismo ang pumutol. Para sa'yo, masarap to kapag malamig. Sabi ni Elias habang inaabot ang buko. Salamat. Mahinhing sagot ni Monique na halatang natutuwa sa simpleng effort ng lalaki. Hindi lang yon.
Kapag naglalakad si Monique pauwi galing sa tindahan, ay palaging handa si Elias na buhatin ang dala niyang mabibigat. Huwag mo nang buhatin yan. Baka mahirapan ka. Ako na ang bubuhat. Ay, kaya ko naman. Ngunit kinuha pa rin iyon ni Elias. Hindi mo kailangang tumanggi. Umahiya. Masaya akong tumulong. Napangiti si Monique at hindi na tumutol. Dumating ang araw ng pistang bayan. Masayang nagdiwang ang lahat. May sayawan, kantahan at mga palaro. Si Monique ay nakasuot ng simpleng damit na kulay puti at floral skirt. Hindi man mamahalin ang damit, lalo namang lumiwanag ang kanyang kagandahan. Simpleng damit na malayo sa mga mamahaling niyang outfits sa Maynila. Regalo ang mga yon ng kanyang tiya Isabel. Nung una nga ay tinanggihan pa niya dahil iba iyon sa kanyang taste. Pero ayaw niyang magmukhang kakaiba sa okasyong iyon, kaya't sinuot na rin niya ang damit. Hindi naman makapaniwala si Elias nang makita siya. Ang ganda mo ngayon. Bulong niya kay Monique. Namula naman ang pisngi ng dalaga at umiwas. Naku, simple lang naman to eh. Simple. Pero kaakit-akit. Sagot ni Elias na may seryosong tono. Habang may palaro ng basag palayok ay sumali si Monique. Napahayaw siya ng muntik ng matumba, ngunit mabilis siyang nasalo ni Elias mula sa likod. Dahan-dahan. Bulong ni Elias malapit sa kanyang tenga. Napatingin si Monique sa kanya at halos magtama ang kanilang mga labi. Kung hindi lang sila agad naputol ng tawanan ng mga bata sa paligid. Masaya ang pagdiriwang at buong gabing nag-oobserba si Elias sa dalaga. Natutuwa siyang naka-adjust na ito sa buhay probinsya at ramdam din niya na espesyal na talaga ang dalaga sa kanya. Kinabukasan ay tinawag ni Elias si Monique. Sa ilalim ng malaking puno ng mangga ay naghintay siya, dala ang gitara. Pwede ba kitang kantahan? Medyo nahihiyang tanong ni Elias. Ha? Marunong ka palang kumanta? Marunong kang maggitara? Gulat naman niyang tugon. Ngumiti si Elias at nagsimula ng tugtugin ang gitara. Ang kanta ay hindi perpekto, ngunit ramdam ang puso at senseridad. Habang nakikinig si Monique ay hindi niya mapigilang mapaluha. Naramdaman niya na hindi na biro ang ginagawa ni Elias. Totoong may espesyal nang nararamdaman ang binata para sa kanya. Pagkatapos kumanta ay lumapit si Elias. Monique, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Simula pa lang nang dumating ka rito, akala ko wala kang pakialam sa mga tao. Pero nakita ko ang pagbabago mo. Nakita mong kaya mong maging totoo at mabuti. At doon ako nahulog. Mabuting tao ka at mabuti rin ang puso mo. Natigilan si Monique, hindi siya agad makapagsalita. Ngunit kitang-kita sa kanyang mga mata ang pagtibok ng damdamin. Elias, hindi ko alam kung paano sasabihin. Pero, iba na rin ang nararamdaman ko ngayon. Hinawakan ni Elias ang kamay ni Monique. Hayaan mong ligawan kita. Hindi ko kayang palampasin ang pagkakataong ito. Gusto kitang makasama, hindi lang bilang kaibigan, kundi bilang babae na minamahal ko. Oo, Elias. Kung gusto mo akong ligawan, ay papayag ako. Nagkatinginan sila at sa ilalim ng punong mangga ay nagsimula ang isang bagong yugto ng kanilang kwento. Ang panliligaw na puno ng pag-asa at pag-ibig. Tahimik ang hapon sa probinsya.
Ang hangin ay banayad na dumadaloy mula sa bukid at sumasayaw ang mga palay na tila ba nakikibahagi sa isang lihim na kasayahan. Sa ilalim ng punong mangga ay naroon si Elias, abala sa pag-aayos ng mga kahoy na gagamitin para sa maliit na bangkito. Nakasuot siya ng puting kamiseta na medyo basang-basa ng pawis at kupas na pantalon. Sa kabila ng kanyang pagod ay maliwanag ang kislap ng kanyang mga mata na para bang may inaabangan siyang espesyal na mangyayari. Samantalang si Monique naman ay nasa loob ng bahay ng kanyang tiya. Nakatayo siya sa harapan ng salamin. Pinagmamasdan ang sarili. Hindi niya maunawaan kung bakit para siyang kinakabahan. Para bang meron siyang malaking desisyon na gagawin ngayong araw. Sa isip-isip niya, ano ba to, Monique? Bakit ka kinikilig? Hindi ka nga sanay sa gantong klaseng buhay pero bakit parang unti-unti mo na itong nagugustuhan? Biglang kumatok ang kanyang tiya sa pinto. Iha? Si Elias naghihintay sa labas. Siguro ay gusto kang makausap. Malumanay ang boses ng kanyang tiya, ngunit halata ang ngiti sa kanyang labi. Ha? Ako po? Ngayon? Oo, iha. Huwag mo siyang hayaan na maghintay. Baka mainip yung binatang yun. Huminga ng malalim si Monique at nagpasya na ring lumabas. Pagdating niya sa ilalim ng punong mangga, ay naabutan niyang nakaupo sa Elias. Hawak ang isang maliit na kahoy na upuan na siya mismo ang gumawa. Oh, narito ka na pala. Pasensya na kung pinatawag kita. May gusto lang sana akong sabihin. Tahimik ngunit seryoso ang kanyang tinig. Umupo si Monique sa bangkito at tinitigan siya. Ramdam niya ang kakaibang tibok ng kanyang puso. Ano bang gusto mong sabihin? Parang seryoso ka, ah. Seryoso nga. Tumayo si Elias, saka kinuha ang isang maliit na basket mula sa gilid ng puno. Binuksan niya ito at lumantad ang ilang prutas at bulaklak na maingat niyang inayos. Alam kong hindi ka sanay sa payak na mga bagay. Hindi ito marangyang regalo. Katulad ng mga nakukuha mo dati sa Maynila. Pero ito lang ang kaya kong ialay na galing sa puso ko. Tumigil siya sandali, huminga ng malalim at tumingin ng diretsyo kay Monique. Monique, gusto ko sanang tanungin kung handa ka nang sagutin ako. Matagal-tagal na rin naman na akong nanliligaw sa'yo. Hindi ko alam kung paano ko ito ipapaliwanag. Pero talagang mahalaga ka na sa akin. Ang araw-araw na kasama ka rito ay nagbibigay kulay sa payak kong buhay. Kaya sana bigyan mo ako ng pagkakataon na alagaan ka at mahalin. Napangiti si Monique. Hindi pa rin siya makapaniwala na darating ang sandaling ito. Ang lalaking minsan niyang inaaway, kinaiinisan at minamaliit ay siya palang magpapatibok ng kanyang puso ng ganito. Tahimik siya ng ilang sandali habang nakatingin lang kay Elias na halatang kinakabahan. Elias, sigurado ka ba? Ako tong spoiled brat na palaging nagrereklamo. Hindi ako marunong magluto. Hindi marunong sa bukid. Puro problema lang ang dala ko sa'yo. Kaya gusto mo ba talagang mahalin ang katulad ko? Kaya mo ba talaga? Sigurado ako, hindi ko hinahanap ang perpektong tao. Ang mahalaga sa akin ay ikaw. At handa akong tulungan ka, turuan at mahalin ka. Basta sana, hayaan mong mahalin kita. Napakagatlabi si Monique. Ramdam niyang namumuo ang luha sa kanyang mga mata. Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman. Ngunit alam niyang totoo ang lahat ng sinasabi ni Elias. Elias, ang totoo,
Simula pa lang, unti-unti mo na akong napapasaya. Hindi ko na rin maitatanggi. Gusto na rin kita. At ngayon, sasagutin na kita. Papahig na ako na maging nobya mo. Parang napawi ang lahat ng pagod na Elias sa mga narinig. Para siyang batang tuwang-tuwa at hindi makapaniwala. Lumapit siya kay Monique, hawak ang kamay nito ng buong pag-iingat. Totoo ba? Sasagutin mo na ako? Oo, ikaw na ang boyfriend ko. Ngiti-ngiti si Monique habang tumutulo ang isang patak ng luha sa kanyang pisngi. Hindi na napigilan pa ni Elias ang sarili. Yumakap siya kay Monique, mahigpit ngunit puno ng pagmamahal. Ramdam nilang pareho ang tibok ng kanilang mga puso na tila ba sabay na kumakanta ng iisang awit. Salamat, Monique. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya ngayon. Pangako ko sa'yo, hinding-hindi ka magsisisi sa desisyon mong ito. Ako rin, Elias. Akala ko hindi ako bagay dito. Pero ikaw ang dahilan kung bakit gusto kong manatili dito. Habang magkahawak kamay silang naglalakad pabalik sa bahay, nagbibiroan pa sila na tila mga bata. O siya, boyfriend na nga kita. Pero huwag mong iisipin na natitigil na akong magreklamo. Ayos lang yon. Basta, ako nang magpapaalala sa'yo kung kailan ka dapat tumigil. Sigurado ka ba riyan? Baka naman sumuko ka din sa ugali ko Hindi ako susuko. Dahil ang mahalaga sa akin ay ikaw. Kasama ang lahat ng ugali mo. Narinig ng tiya niya ang tawanan mula sa labas at hindi napigilang ngumiti. Aba, mukhang may bago ng pag-ibig na nabuo sa ating baryo. Sa gabing iyon ay sabay silang kumain ng hapunan, mas masaya at puno ng saya. Kahit ang simpleng tuyo at itlog na niluto ni Monique ay nagmistulang espesyal na handa dahil sa bagong kasunduan ng kanilang puso. Bago matulog ay lumabas silang dalawa at naupo sa harapan ng bahay. Pinagmamasdan ang mga bituin. Monique, I promise you, kahit mahirap lang ako, gagawin kong lahat para maging masaya ka. Hindi ko na hinahanap ang yaman, Elias. Basta ikaw yung kasama ko, masaya na ako. At doon, sa ilalim ng kumikislap na mga tala, nagsimula ang kanilang samahan bilang magkasintahan na handang harapin ang lahat ng hamon at pagmamahalan na walang kapantay. Maagang nagising si Monique. Hindi na siya kailangan pang kaladkarin sa labas ng bahay ng kanyang tiya para lamang gumising. Ngayon ay kusa na siyang bumabangon, dala-dala ang maliit na basket ng pagkain. Pinuntahan niya si Elias sa bahay nito. Elias, dali na. Nagdala ako ng mga baon natin. May pandesal, itlog at kapeng barako para hindi ka masyadong mapagod sa pag-aararo. Ngumiti si Elias habang pinapawisan sa pagtatrabaho. Aba, bang klase Dati reklamo ka ng reklamo na mainit, na nakakadiri yung lupa. Ngayon, ikaw pang nagdadala ng agahan at nag-aayang magsaka. Siyempre girlfriend mo na ako, no? Ayoko namang magutom ka habang nagsasaka. Natawa si Elias sa katinanggap ang kapeng iniaabot ni Monique. Habang umiinom siya ay napatingin siya sa dalaga. Namula si Monique nang mapansin niyang nakatitig ito. Bakit ka ganyan makatingin? May dumi ba sa mukha ko? Wala. Napapaisip lang ako kung paano ng isang katulad mo na taga Maynila, sanay sa marangyang buhay. Tapos ngayon, ay nakaupo ka na dito sa lupa. Nakangiti habang may alikabok sa pisngi. Masanay ka na dahil ito na ang bagong ako, no? Napangiti si Elias at dahan-dahan niyang inabot ang pisngi ni Monique. Pinunasan gamit ang daliri ang alikabok. Pareho silang natawa
pero ramdam ang init ng titig sa isa't isa. At simula nga nang maging magkasintahan sila, ay naging mabait at makatao na din si Monique. Minsan nga ay siya pa mismo ang nag-aayang magluto ng mga pagkain para sa mga magsasaka. Isang araw ay nakaisip siya ng ideya kung paano niya matutulungan ng lubos ang mga magsasaka. Kinausap niya si Elias at isinangguni ang kanyang plano. May plano ako. Hindi ko alam kung papayag ka. Ano yun? Gusto ko sanang tulungan ang mga magsasakang nasalanta. Magbibigay ako ng 100,000 piso para pandagdag sa pambili ng mga palay at pataba. Para din may budget sila sa mga pang-araw-araw na gastusin. Ano? Ano ka mo? 100,000 piso? Napakalaking halaga nun. Baka naman magalit yung daddy mo I don't think so. Hindi ba't isa sa mga dahilan na pinadala niya ako dito ay para maging makatao ako? At saka maliit lang yung halagang yon. Kung dati nga ginagastos ko lang yung mga daang-daang libo para sa mga sapatos, bag at mga gala ko. Ano pa kaya kung gagamitin ko yon sa makabuluhang bagay na maraming pamilya ang matutulungan ko at makikinabang? Biglang niyakap ni Elias ang nobya. Uy, masyado ko na yatang emosyonal Natatawang saad ni Monique nang magbitaw sila at makitang naluluha sa Elias. Masaya lang ako para sa kanila. Napakalaking tulong na yun para sa kanila. Isa pa, ay proud na proud ako sa'yo. Salamat na appreciate mo. Isang hapon, matapos ang mahabang araw ng pagtatrabaho, ay nag-aya si Elias na dumaan sila sa ilog para magpahinga. Tara Monique, maligo tayo sandali sa ilog. Pampawala ng pagod. Ha? Maligo? Wala naman akong dalang damit pamalit Hindi naman malalim. Tanggalin mo lang tsinelas mo. Tapos lublob tayo hanggang tuhod. Hindi ka mababasa ng gusto. Napilitan si Monique at sumama. Pagdating nila ay nauna si Elias na lumusong sa tubig. Tila ito batang nagwisik ng tubig patungo kay Monique. Hoy! Tigilan mo nga yan, Elias! Mababasa ako! Yun nga ang punto. Sabay tawa ng malakas. Hindi nakatiis si Monique at gumanti rin ng wisik. Naghabulan sila sa gilid ng ilog hanggang sa pareho silang mapagod at napaupo sa isang malaking bato. Grabe ka, para kang bata. Ano naman, mas masaya maging bata kapag kasama ka. Tumawa si Monique pero sa loob-loob niya ay ramdam niya ang kakaibang kilig. Kinagabihan ay nasa bahay sila ni Tia Isabel. Habang nag-aayos ng hapunan si Monique ay pumasok si Elias, dala ang ilang gulay na kanyang ani. Monique, ito, dagdag sa lulutuin ninyo. Sabi ni Tia Isabel, pinakbit daw ang gusto niya. Naku, mabuti na lang marunong ka magdala ng gulay. Kung ako lang, baka instant noodles na naman yung ihahain ko. Ay naku Monique, hindi na instant ngayon. May Elias ka na. Siya na ang magtuturo sa'yo ng totoong pagluluto. Namula si Monique habang nagtatawanan ang dalawa. Nang maghahain na, ay naupo si Elias sa tabi ni Monique. Tikman mo, Monique. Ito ang tunay na lasa ng probinsya. Masarap nga. At alam mo ba, Elias, parang mas sumasarap kasi ikaw yung kasama kong kumakain. Natigilan si Elias sa sinabi ni Monique. Hindi niya napigilang hawakan ng kamay ng dalaga sa ilalim ng mesa. Walang nakapansin kundi sila. Bago umuwi si Elias ay sumama si Monique hanggang sa tarangkahan ng bahay. Tahimik silang naglakad sa ilalim ng maliwanag na buwan. Salamat sa lahat ngayon, Elias. Ang saya ko. Ako dapat ang magpasalamat Hindi ko akalain na magiging ganito kasaya ang buhay ko. Mula nang dumating ka.
Nagkatitigan sila. Unti-unting inilapit ni Elias ang kanyang muka. Pero mabilis na umiwas si Monique sabay tawa. Good night na. Baka pagalitan ako ni Tia Isabel kapag nagtagal pa ako dito. Ngumiti si Elias at tumango. Pero bago siya umalis ay marahan niyang hinawakan muli ang kamay ng dalaga. Good night, Monique. Bukas ulit. Pagpasok ni Monique sa bahay ay hindi niya napigilang huminga ng malalim at mapangiti ng sobra. Ramdam niya na simula nang sagutin niya si Elias, ang bawat araw ay punong-puno ng saya at kilig. Lumipas ang mga linggo at patuloy na naging maayos ang kanilang pagsasama. Pero isang araw ay dumating ang hindi inaasahang bisita na yayanig sa kanilang matamis na pagmamahalan. Isang araw na galing sa bukid ang magnobyo ay dumiretso sila sa bahay ni Tia Isabel. Malamlam ang sikat ng araw na dumadampi sa mga dahon ng puno sa bakuran ni Tia Isabel. May mga manok na nagkakahig sa lupa. May iilang asong nakahiga sa lilim at may hanging dumadaloy na nagbibigay ng katahimikan. Ngunit ang katahimikang iyon ay biglang nabasag nang bumungad ang isang magarang sakyan sa tarangkahan. Nagulat si Monique, nakakarating lang. Hawak ng matanda ang sangsobre na naglalaman ng bank withdrawal slip. Bumaba ng kotse si Don Ramon. Matikas pa rin ang tindig, nakasuot ng mamahaling suit, ngunit bakas ang galit sa kanyang muka. Ang kanyang mga mata ay naglalagablab na parang apoy na handang tumupok sa kahit sinong humarang. Monique! Daddy? Ano pong ginagawa ninyo dito? Ano itong nalaman ko? Nag-withdraw ka ng 100,000. Para saan, ha? Ginamit ko po yung pera para matulungan ang mga magsasaka na nasalanta ng nakaraang bagyo. Tinulungan mo ang mga magsasaka? O nagte-take advantage sa'yo ang lalaking ito? Daddy, hindi mo naiintindihan. Ako ang nag-decide noon, hindi si Elias. At isa pa po, ay wala naman pong napunta sa kanya. Lahat ng pera ay naitulong ko po sa mga magsasakang nasalanta ng bagyo. At ikaw? Ikaw ba ang dahilan nito? Sinamantala mo ang anak ko. Isang hamak na magsasaka. Tapos pinapaikot mo siya para makuha ang pera niya. Sir, wala po akong kinalaman sa pera. Hindi ko hiniling kay Monique na gawin yon. Hindi ko siya sinasamantala. At wala din hong napunta sa akin na pera. Huwag kang magsisinungaling. Alam ko ang mga katulad mo. Nagpapakitang mabait. Pero pera lang pala ang habol. Galit pa rin saad ni Don Ramon at hinablot pa niya ang kwelyo ni Elias. Tama na, Daddy. Huwag mo namang saktan sa Elias. Hindi siya ganon. Ako ang nag-withdraw kasi gusto kong tumulong dito sa probinsya. Gusto kong matuto. Gusto kong maging bahagi ng buhay ng mga tao dito. Monique, anak. Sobra ka na. Hindi mo alam ang pinapasok mo. Uuwi ka sa Maynila ngayon din. Hindi, Daddy. Hindi ako uuwi. Dito ako mananatili. Dito ko natagpuan ang totoong kaligayahan. Mahal ko si Elias, Daddy. At kahit anong sabihin mo, hindi ko siya iiwan. Sir, hindi ko sasaktan ang anak ninyo. Handa akong patunayan na mahal ko siya. Kahit anong hirap, kahit anong hamon, kahit wala akong kayamanan, ibibigay ko lahat sa kanya. Ang kaya ko para sa kanya, ibibigay ko. Monique, bakit pa palagi mo na lamang akong sinusuway? Kaya kita rito pinadala ay para matuto ka sa buhay. Pero bakit parang bagong problema na naman ang dulot nito? Bakit ngayon ay mas gusto mo ang mahirap na buhay? Daddy, hindi ito hirap. Ito ang tunay na buhay. At dito ko gustong magsimula ng panibago. Kasama siya. Tahimik na lumapit si Tia Isabel. Hindi niya agad isiningit ang sarili sa usapan.
Pinagmasdan niya ang kanyang pamangkin at ang Don na halos magbanggaan ng noo. Alam niyang nasa delikadong punto na ang lahat. Sa gilid, ang mga kapitbahay ay dahan-dahang lumalapit. Naririnig nila ang matitinding mga salita ng mayamang bisita. Ngunit walang nangahas na sumabat. Ramon, tama na. Hindi makakatulong ang pagmumura at panlalait. Anak mo pa rin si Monique. Hindi mo siya mapipilit kung iba ang nilalaman ng puso niya. Isabel, wala kang alam. Bata pa ang anak ko. Napaka-emosyonal. Hindi niya alam kung ano ang tama at mali. At ikaw ba, Ramon? Alam mo ba ang tama? Ang tama ba ay ikulong siya sa buhay na ikaw ang pumili? O hayaan siyang hanapin ang sarili niyang kaligayahan? Hindi ako makapapayag na isa-isang mahirap na magsasaka lamang mapupunta ang anak ko. Pinaghirapan ko ang magandang kinabukasan para sa kanya at hindi ako papayag na masayang ang lahat ng iyon. Hindi ka ba masaya na nagbago at naging mabait na si Monique? Masaya akong nagbago siya. Pero hindi ako masayang nakipagrelasyon siya sa isang hampas lupa. Gagamitin lamang siya ng lalaking yan. Gusto lamang siya niyan dahil sa kanyang pera. Hampas lupang magsasaka? Isang tulad ko? Yan ba ang ibig mong sabihin? This is not about you. Pinili mo ang buhay na yan. Hindi pa rin ba tapos ang issue na yan? Oo, pinili ko ang aking namayapang asawa. Mahirap lamang siya. Isang magsasaka pero kahit kailan ay hindi niya ako ginamit para sa pera ng ating pamilya. Minahal niya ako ng buo at araw-araw ng buhay niya ay pinili niya akong pasayahin. Hindi ka mo mahirap ay mapagsamantala na. Sinubok mong hadlangan ang pagmamahalan namin dati ni Emil. Sana, huwag mong gawin iyon sa iyong anak. Huwag mo nang ungkatin pa ang nakaraan. Mawalang galang na ho. Tama naman ho ang sinasabi ni Tia Isabel. Maaaring mahirap lamang ako. Pero mahal ko po ang anak ninyo at hindi ko siya sasaktan kahit kailan. Bumaling ang Ginoo kay Monique. Kung hindi ka sasama sa akin pauwi ng Maynila, ay kailanman, hindi mo na ako makikita pa. Daddy naman, huwag mo naman po akong ganyanin. Mahal ko po kayo pero mahal ko rin po si Elias. Nobyo ko na po siya at mahal po namin ang isa't isa. Nasisiguro ko po na hindi lang pera yung gusto niya sa akin. Mamili ka, Iha. Ako o ang lalaking yan. At kapag pinili mo siya, ay mawawala sa iyo ang lahat. Puputulin ko ang lahat ng credit cards at ATM cards mo. Mawawalan ka ng pera. Maghihirap ka. Handa mo bang gawin ang lahat ng iyon para sa isang walang kwentang lalaki lamang? Ilang sandaling nanahimik si Monique. Kumakabog naman ang dibdib ni Elias. Alam niyang mahal siya ng nobya, pero piliin kaya siya nito kapag ginipit na ito ng sariling ama? Daddy, mamimiss ko po kayo. Emosyonal niyang saad sa kayumakap sa ama. What do you mean? Pinipili mo ba ang lalaking ito? Sigaw ng Ginoo. Hindi ito makapaniwala na hindi siya ang pinili ng anak. Wala po akong pinipili, Daddy, at hindi dapat ako namimili. Pero mananatili po ako dito. At kung kukunin niyo po ang lahat ng ATM at credit cards ko, ay wala po ako magagawa doon. Sabi ni Monique at pumasok na ito sa loob ng bahay. At pagbalik nito ay iniabot sa ama ang mga credit cards at debit cards, pati na rin ang cash. Pagsisisihan mo ito, maghihirap ka. Siguradong babalik ka din sa Maynila. Ngumiti at umiling naman ang dalaga. Hindi po, Daddy. Paninindigan ko po ang desisyon ko. Nagmamahalan po kasi kami at handa po akong ipaglaban niyon. Hinablot ni Don Ramon ang mga cards. Natahimik naman si Don Ramon sa sinabi ng kanyang kapatid. Hindi siya kaagad nakasagot, ngunit makikita sa mukha niya na hindi niya matanggap. Ang kanyang anak na minahal at pinalaki niya sa marangyang mundo, ngayon
ay ipinaglalaban ang isang simpleng magsasaka. Salamat. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung hindi mo ako pinaglaban. Hindi na mahalaga ang pera, Elias. Ang mahalaga ay ikaw. At kahit sinong kumontra, ikaw pa rin ang pipiliin ko. Bumaling ang dalaga sa kanyang ama. Daddy, hindi ko ito simpleng desisyon lang basta. Mahal ko si Elias at kahit anong sabihin mo ay siya ang pipiliin ko. Lumapit si Elias at dahan-dahang hinawakan ang kamay ni Monique. Ginawa niya ito sa harapan mismo ng Don, tanda ng kanyang katapangan. Sir, hindi ko kailangan ng kayamanan ninyo. Hindi ko kayang pantayan ng mundo na meron si Monique. Pero kaya kong ibigay ang isang bagay na hindi nabibili ng pera. Ang buong puso kong pagmamahal at buong buhay ko para sa kanya. Nag-igting ang panga ni Don Ramon. Halos mapunit niya ang hawak na papel. Ngunit sa halip na sumigaw ay napabuntong hininga siya. Monique, hindi ako ang kalaban mo. Anak kita. Lahat ng ginagawa ko ay para sa'yo. Ayoko makita kang nahihirapan. Ayoko lang makitang niloloko ka ng lalaking ito. Alam ko, Daddy. Pero minsan kailangan mong hayaan na pumili ako. At ito ang pinili ko. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Napaikot ka lang ng lalaking ito. Nang makaalis na ang Ginoo, ay niyakap ni Tia Isabel ang pamangkin. I'm so proud of you. Kaya mong ipaglaban ng taong mahal mo. At nandito lang ako palagi para sa'yo. Ngumiti ito kay Elias at Monique at saka pumasok ng bahay. Naiwan silang dalawa. Paano na yan? Wala na ang cards ko. At wala na rin ang cash ko. Paano kaya ako makakasurvive dito? Huwag kang mag-alala. Nandito lang naman ako. Ayoko naman ng ganun. Ayoko naman maging pabigat. O di tutulungan kitang makapagtrabaho. Talaga ba? Oo naman. At habang wala ka pang trabaho, ay pwede ka munang tumulong sa akin sa pagsasaka. Huwag kang mag-alala. Siswelduhan kita. Halakhak ni Elias at napangiti naman ang dalaga. Ikaw talaga, napapangiti mo na naman ako. Trabaho ko yun bilang nobyo mo. Kailangang patawanin at palagi kitang pasayahin. Nako ha, ang sweet mo na naman. Kayang-kaya mo talagang pagaanin yung loob ko, no? Tara na nga lang, pumasok na tayo at baka bumalik pa si Daddy. Katulad nga ng pangako ni Elias, ay tinulungan niya si Monique. Nag-apply sila sa mga tindahan at karinderya sa bayan. Wala naman daw pili si Monique. Kahit anong trabaho raw ay tatanggapin niya. Hindi kalaunan ay natanggap siyang cashier sa isang malaking tindahan. Payak pero kumikita siya ng pera kahit papaano. Makalipas ang ilang buwan mula nang iwanan ni Monique ang marangyang mundo sa Maynila at piliin si Elias, unti-unti na siyang nasasanay sa buhay sa probinsya. Wala na siyang access sa credit cards at ATM cards. Hindi na siya nakakapunta ng shopping mall o kumakain sa mga mamahaling kainan. Ngunit kapalit ng lahat ng iyon ay ang kasimplihan at kapayapaan na araw-araw na kasama sa Elias. Naging maayos rin naman ang kanyang trabaho bilang cashier. Bawat umaga ay gumigising si Monique ng mas maaga kesa dati. Ay, ang sarap talagang gumising sa probinsya. Para bang laging clean slate ang lahat at maaari ako magsimula ng panibago. Sa halip na alarm clock mula sa cellphone ay tila orasan na ang tilaok ng manok at hampas ng araw sa bintana. Dati ay nasusuka siya sa amoy ng lupa at pawis, ngunit ngayon ay tila naging gamot na yon sa puso niya. Kasama sa Elias ay natuto siyang magsaka. Minsan ay tinuturuan siya kung paano magbungkal ng lupa gamit ang asarol.
Madalas ay hindi pantay ang guhit niya, kaya't natatawa si Elias habang pinapakita kung paano ang tamang paraan. Elias, parang hindi ko ata kaya. Ang hirap magbungkal. Kaya mo yan. Hindi naman kailangan perpekto. Basta may effort ka, sapat na. Tinitigan siya ni Monique at napangiti. Sa bawat pawis at pagod ay tila mas lalong tumitibay ang kanilang relasyon. Hindi na niya iniisip ang mga naiwang gamit sa Maynila. Para bang wala ng halaga ang mga yon, basta't kasama niya ang taong minahal. Dumating ang mga araw na siya mismo ang naghahain ng tanghalian para kay Elias. Niluluto niya ang mga natutunan mula kay Tia Isabel, tulad ng ginataang gulay, pritong tilapia mula sa sapa, at sinigang na baboy na galing sa palengke. Hindi man kasing elegante ng mga restaurant na kinagisnan niya, ngunit puno iyon ng pagmamahal at simpleng kasiyahan. Tuwing gabi ay magkasama silang nauupo sa ilalim ng mga bituin. Pinapanood nila ang kalangitan habang magkahawak ang kamay. Hindi ko akalain na makakasama kita dito. Dati, iniisip ko na hanggang panaginip lang ang ganito. Ako rin. Kung hindi ako pinadala dito ng daddy ko, malamang hindi kita nakilala. At baka hanggang ngayon ay hindi ko pa rin alam kung ano ang tunay na kaligayahan. Monique, salamat ah. Salamat dahil pinili mo ako. Salamat kasi pinaglaban mo ako. Salamat din sa pagmamahal at pag-aalaga mo sa akin. Lumipas ang mga buwan habang mas lalong sumasabay si Monique sa takbo ng buhay sa probinsya, ay mas lalong humahanga sa Elias sa tapang at tibay ng kanyang kalooban. Nakita niya kung paanong ang isang babaeng dati ay walang alam kundi mag-shopping at mag-good time lang, ngayon ay marunong nang magtanim at mag-ani. Dahil dito, dumating ang araw na nagpasya sa Elias. Hindi na sapat ang magkasama lang sila. Gusto niyang gawing formal at habang buhay ang kanilang pagmamahalan. Isang gabi matapos nilang maghapunan kasama si Tia Isabel, inaya ni Elias si Monique na lumabas at maglakad sa bukirin. Tahimik ang paligid. Ang mga alitaptap ay nagliliparan sa dilim, habang ang buwan ay maliwanag na nakasilip. Habang naglalakad, biglang huminto si Elias at hinarap si Monique. Bakit tumigil ka? May problema ba? Kabado niyang tanong. Ngumiti si Elias, ngunit halata ang kaba sa kanyang mga mata. Monique, matagal ko nang gustong sabihin to. Alam kong wala akong kayamanan. Wala akong maibibigay na magarang buhay. Pero kaya kong ialay ang buong puso at buhay ko para sa'yo. Ha? Anong ibig mong sabihin? Bakit parang ang drama mo yata ngayon na? Ngumiti lamang si Elias, pero hindi na ito sumagot. Nagulat si Monique nang dahan-dahang inilabas ni Elias ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Hindi ito galing sa mamahaling tindahan, hindi rin ito mamahaling singsing, kundi isang simpleng singsing na pinaukit pa niya sa isang alahero sa bayan, ang kanilang mga pangalan. Lumuhod si Elias sa harapan ni Monique. Monique, isa lang ang pinakamatindi kong pangarap sa buhay. Yun ay ang alagaan at mahalin ka sa araw-araw. Will you marry me? Madamdaming sabi ni Elias. Napasinghap naman si Monique. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Ngunit hindi iyon luha ng kalungkutan, kundi ng labis na kaligayahan. Wala din naman siyang ibang gusto kundi ang makasama habang buhay ang lalaking pinakamamahal niya. Elias, oo, pakakasalan kita. Agad siyang yumakap kay Elias. Hindi na niya hinintay na isuot pa ang singsing bago niya iparamdam ang pagmamahal na yon.
Sa gabing iyon, sa ilalim ng maliwanag na buwan, nasaksihan ng mga bituin ang pangako ng dalawang pusong pinagbuklod ng tadhana. Walang yaman at walang marangyang bagay ngunit puno ng tunay na pag-ibig. Si Monique, ang babaeng dati ay hindi marunong mabuhay ng walang luho, ay natutong tanggapin ang hirap kapalit ng tunay na ligaya. Si Elias, ang magsasakang matagal nang nananabik sa pagmamahal, ay natagpuan ang babaeng handang lumaban para sa kanya. At doon nagsimula ang kanilang bagong kabanata bilang dalawang pusong nangako na magiging isa. Agad nilang inayos ang lahat ng dokumentong kakailanganin para sa kanilang kasal. Kinailangan pa ngang lumuwas ni Monique ng Maynila para ayusin ang kanilang mga dokumento. Nang sila ay pauwi na, ay tinanong siya ni Elias. Sigurado ka bang gusto mong sumama sa akin? Pabalik sa San Antonio? Kabadong tanong ni Elias. What? Bakit naman ako hindi sasama sa'yo? Okay ka lang ba? Wala naman. Naisip ko lang kasi na nandito tayo ngayon sa Maynila. Baka mamiss mo yung buhay dito. Baka bigla mong maisip na mas masaya ka pala dito. Naku, hindi ko kailangan ng pera o luho. Elias, ikaw lang sapat na. Hindi ako matutuksong bumalik sa dati kong buhay. Masaya ako nakasama ka at hindi ko yun ipagpapalit sa kahit anong karangyaan. Salamat, Monique. Salamat sa pagmamahal mo. At ako, Monique, I promise you na hindi kita bibiguin. Habang buhay kitang mamahalin. Sa wakas ay dumating na ang pinakahinihintay na araw ni na Elias at Monique. Isang simpleng simbahan sa baryo ang kanilang piniling pagdausan ng kasal. Hindi ito enggrande na tulad ng mga nakasanayan ni Monique noong siya ay nasa Maynila. Pero para sa kanya ay mas mahalaga ang kahulugan kesa sa marangyang disenyo. Ang simbahan ay yari sa bato at kahoy. Ang mga bintana ay may makukulay na stained glass na nagpapadaan ng liwanag ng araw at nagiging parang bahaghari sa sahig ng altar. Sa labas ay nakatayo ang mga kapitbahay, nakasuot ng kanilang pinakamagandang damit, at lahat ay masigla. Ang mga bulaklak na pinitas mula sa mga hardin ng mga taga-baryo ang ginamit na palamuti sa pasilyo. Mabango ang paligid dahil sa mga sampagita at rosas na nakalagay sa mga paso. Nakahanda si Monique sa harapan ng salamin bago magsimula ang misa. Nakasuot siya ng isang puting gown na hindi magarbo, ngunit napaka-elegante. Ito ay gawa lamang ng lokal na mananahi, ngunit bagay na bagay sa kanyang kagandahan. Ang kanyang buhok ay inayos ng mga kababaihan sa baryo at tinernuhan ng maliit na korona ng bulaklak. Samantalang si Elias ay nakasuot ng simpleng barong Tagalog. Hindi siya sanay sa gantong ayos kaya medyo naiilang siya. Ngunit nang makita niya ang sarili sa salamin ay napangiti siya. Hindi niya akalain na mangyayari ito, na ang isang katulad niya na simpleng magsasaka ay makakatayo sa harapan ng altar kasama ang babaeng pinakamamahal niya. Nagsimula na ang misa. Habang naglalakad si Monique sa pasilyo, ay naramdaman niya ang pagtibok ng puso niya. Ang mga tao sa simbahan ay napangiti at ang ilan ay napaluha. Si Elias ay nakatayo sa altar, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Pagdating ni Monique sa harapan ay hinawakan ni Elias ang kanyang kamay. Tahimik silang nagkatitigan bago ipagpatuloy ng pari ang seremonya. Sa hirap at ginhawa, sa yaman at kahirapan, sa sakit at kalusugan. Wika ng pari, sabay na sumagot sina Elias at Monique. At sa wakas ay idineklara sila na mag-asawa ng opisyal.
Masigabong palakpakan at hiyawan ang sumunod mula sa mga bisita. Hinalikan ni Elias si Monique, puno ng pagmamahal at pangako. Matapos ang madamdaming seremonya ng kasal, ay dadako na sila sa selebrasyon. Pagkatapos ng misa, ay nagtungo sila sa bukid kung saan idinaos ang kanilang simpleng handaan. May mahabang mesa na yari sa kawayan. May mga banderitas na nakasabit sa itaas na gawa lamang sa makukulay na papel. Ang pagkain ay niluto ng mga kapitbahay. May adobo, pansit, inihaw na tilapia, pritong manok at malaking kaldero ng kanin. May ilang bote ng soft drinks at mga candy para sa mga bata. Masaya ang lahat. May mga sumasayaw, may mga kumakanta, habang ang ilan ay naglalaro sa gilid. Si Tia Isabel ay abala sa pagbati sa mga bisita. Kita ang tuwa sa kanyang mga mata dahil natupad na rin ang pangarap niyang makita ang pamangkin na masaya at tunay na nagmamahal. Masaya din ang mga tao para sa bagong mag-asawa. Mabait kasi sa kanila si Elias. Marami itong natulungan at dahil naging mabait at mapagkawang-gawa rin si Monique ay minahal na rin siya ng mga tao. Nasa gitna ng kasiyahan ang lahat nang biglang dumating ang isang itim na kotse. Huminto ito sa gilid ng kalsada at bumaba mula rito ang isang pamilyar na tao, si Don Ramon, ang ama ni Monique. Sandaling natahimik ang lahat. Akala ng mga bisita ay may mangyayaring kaguluhan. Maging sina Elias at Monique ay natigilan. Nakita ni Monique ang seryosong muka ng kanyang ama habang papalapit ito. "Daddy," mahina ngunit nanginginig na bulong ni Monique. Lumapit si Don Ramon, nakasuot ng maayos na barong. Huminto ito sa gitna at saglit na tumingin sa mga tao bago binaling ang tingin kay Monique at Elias. "Araw po ito ng kasal ko. Huwag na po ninyo sana kaming guluhin. Nakikiusap po ako, Daddy." Anak, hindi ako nandito para manggulo. Nandito ako para bumati at humingi ng tawad. Nagulat si Monique. Hindi niya akalain na maririnig ito mula sa kanyang ama. Patawarin mo ko, anak. Masyado akong naging mahigpit at mapanghusga. Hindi ko nakita ang tunay mong kaligayahan. At ikaw, Elias, patawad din sa lahat ng masasakit na sinabi ko. Nagkamali ako sa panghuhusga sa'yo. At pati ikaw, Isabel. Patawarin mo din ako sa lahat ng naging pagkukulang ko bilang kapatid. Sorry sa mga masasakit kong mga nasabi. Tahimik ang lahat. Naramdaman ni Monique ang pagpatak ng kanyang luha. Nilapitan niya ang ama at niyakap ito. "Daddy, matagal ko nang hinintay na marinig yan. Pinapatawad na po kita." Lumapit din si Elias. Wala na po yun, Don Ramon. Ang mahalaga ay nandito kayo ngayon at tinanggap niyo na po kami. Salamat, iho. Ngayon ay tunay na panatag na ang loob ko na ikaw ang nakasama ng anak ko. Nagyakapan silang tatlo. Naging emosyonal ang sandaling iyon at napaiyak ang mga bisita. Muling bumalik ang kasiyahan. Ngayon ay mas buo at mas masaya dahil nakasama na rin dito ang ama ni Monique. Sa gitna ng bukid, sa ilalim ng maliwanag na buwan at mga kumukutitap na bituin, nagsimula ang bagong kabanata ng buhay ni Elias at Monique bilang mag-asawa, nahaharap sa lahat ng hamon ng magkasama. Sa gitna ng kasiyahan sa bukid, ay nagtawanan ang lahat habang nagsasayawan. Ang mga bata ay nagtatakbuhan, ang matatanda ay kumakain pa rin, habang ang mga kabataan naman ay nagsisigawan sa tuwa.
Sa gitna ng lahat ng iyon ay magkahawak kamay sina Elias at Monique at parehong hindi makapaniwala na natupad na ang kanilang mga pangarap. Hindi ko akalaing darating ang araw na ito. Bulong ni Monique kay Elias habang nakasandal sa balikat niya. Ngumiti si Elias at hinaplos ang kanyang buhok. Ako man. Pero pinatunayan mo sa akin na walang imposible kapag may pagmamahalan. Napatingin si Monique sa baligid, sa mga simpleng palamuti, sa mga taong masaya, at sa kanilang tiya na nakangiting pinagmamasdan sila. Lahat ng ito ay naging espesyal dahil kasama niya ang lalaking minahal niya ng buong puso. Biglang nagsigawan ang mga bisita. "Kiss! Kiss!" Sigaw nila. Namula si Monique ngunit natawa. Hinawakan ni Elias ang kanyang pisngi at marahang hinalikan siya sa harapan ng lahat. Nagpalakpakan at nag-ingay ang mga bisita. May ilan pang nagsipol at nagbiro. Habang tumatagal ang gabi, ay unti-unti nang kumukupas ang liwanag ng araw. Maraming salamat po at shoutout po sa mga sumusunod. Nathan Canada, Lisa, Elia Evangelista Anderson, Rosemary Vasquez, Charlene Cartilla, Nat Greenfax, Wilma Oliveros, Jennifer from Singapore, Ederlina Albiso, Lloyd Dagabas, Rad TV of Hong Kong, Presbyteros Rose Ostanalito, Elia Evangelista Anderson, Jaylen Baro-Baro, Jose, Francis Pilapil, Nat, Carmen Kalunod, Maril Gulmatico, Connie, Evangeline Zamora, Imelda Fortesa of Calamba City, Grace Carion, Anisha, Pasite Aliazar, Juliet Kaday, Nanita Dagoldol, Nathan Canada, Corazon Salvacion, J. De La Cruz, Fatma Mansul, Nori, Ronilio, Senen Orzame, Helen Murillo, Emerald Peniro, Marilyn San Jose, Christian Fidelino, Alice Garlet, Batang Ibunan, Lucia Baldo, Gloria Lucas of Licab Nueva Ecija, Nat, Kamindanao, Rebecca Tezuka of Kawasaki, Japan, Elvi Candontol, Annie Hoson, Marie Cristal Hilario, Lloyd Danankil, Merlilyn, Fe Navares, Jelly Tampos, Chubby Doll, Charlene Naton of Bog City, Cebu, Ana Victorina, Ann Mariano, Teresita Schmid, Liliano Bebe, of Rome, Italy, Marisa de los Reyes Arroyo, Eli Bitasolo, Kidim Tess, Kinshano Ebas, Maria Elena Barosa, Nora Bell, Sevan, Nathan, Lily of Macau, Carmen Sita Falcon, Geraldine De Jesus, Annalyn Divina Gracia, Adorias, Aradhani, Vilma Lukban, Remedios Solmantil, Ederlina Albinso, Maria, Josephine, Peña Sales, Rosalie, Naitan, Fe, Dip Dorado, Maribel Quitola of Antipolo City, Lloyd Dagabas, Busolve Tayo, Marilu Abad, Epifania de Ocares, Zenaida Hamo, Marie Cristal, Tess Batatas, Jay, Lynn, Juliet, Lilia, Teresita, Rosemary, Evangeline, Ronil, Rebecca, Rosalie Datu, Eliza Fronda of Marlene Basico, Flordette, Nancy Hupia,
Batang Ibunan Eli Bitasolo of Milan, Italy, Dionila Pereira of Naik, Cavite, Jessica Vargas, Shuktong, Flor, Teodora Santos, Mercedita San Jose of Antipolo, Marilyn San Jose, Emily Borac, Jers Jenna Lipio, Virginia Malasan, Mary Jean Coldora, Stephanie Arroyo, Imelda, Emelita Mendoza, Nori, Marilu Gulmatico, Juliet Panlilio, Annie Hosen of Japan, Tess Batatas, LV, Lori, Jessa Acevedo, Lisa, Ellie Ramirez, Edita Palalon, Goldfinger, Elizabeth Cabanilla, Maria Teresa Mislang, Happy Cat, Wilma Dergantes, Glory Rojas, Donilia, Loida Nankil, Anna Flor Saiko, Marilyn Sasaki of Japan, Naija Adele Panganiban, Baby Floresca Pasita Eliazar of Ontario, Canada, Marilyn Sasaki, Ederlina Albiso, Virginia Malasan, Felicita, Nenita Gomez, Anything Goes, Josie Lanusa, Rinante Salamania, France, Techi Pacardo of France, Joel Capili, Rinante Salamania, Girly Bandia, Josie Lanusa, Angelina Barbado of Santa Maria, Bulacan, Wendy Got of Japan, Fe Ramirez and Mariano Alfonsa Atienza, Mercy Villantes, Daniel Gucor, Techi Pacardo,